Ayan, ayaw mag-aral ang Shenshen kaya magpa-practice na daw siyang mag-empake ng gulay. Ayan, tinuturuan ni kuya niya. O, diba? Hindi rin pwedeng magtambay sa bahay pag ayaw mag-aral, kailangan magtrabaho. So, ayan, pinapaaral nila mama, pero siya ang nag-stop. Gusto niya nang kumita ng pera kaya mag-work niya siya dito sa trading post. Nagpa-practice na siyang mag-impake ng patatas. Baka bukas din may kargasan ng repolyo para magpa-practice din siyang mag-impake ng repolyo. Kailangan niyang ma-practice lahat. Pag carrots naman ang karga, madali lang yun. Dakot-dakot. Pero pag carrots lang kasi ang karga ay dapat yung mga boys lang. Pag isa or dalawa sa boys lang yun kasi kailangan ng magbuhat. Ibaba yung sako kaya mabuting matuto siya dito sa patatas at repolyo mag-empake kasi pag wala kasing laging wala silang kasamang nag-i-empake ng patatas or repolyo pag sabay-sabay yung karga. Naghahanap sila ng kasama. Pag sabay-sabay dumating yung mga kargang repolyo or carrots tapos patatas, kailangan nila ng kasama kaya minsan walang natatawag. Kailangan niyang mag-practice para may kasama sila dito. Para hindi na kailangan magtawag-tawag ng mga kasama. Pag sabay-sabay ang karga. Pero kulang pa rin sila pag marami talagang karga. Nagtatawag pa rin. Diba? Patatas malalaki. Kailangan niya rin maaga ng gising kasi ang trabaho dito sa trading post kailangan alas 4 gising ka na para 4:30 alis na sa bahay para pagdating sa bodega magkakape muna bago mag-start ang trabaho. Ganon ang trabaho dito sa trading post. Pero ang kagandahan naman dito, maaga ka nga magtrabaho pero pagkatapos naman ilang oras lang naman ang trabaho, tapos na, hindi whole day ang trabaho dito. Kaya katulad kanina, natapos na 9 a.m. Tapos, uwi na. Diba? Kaysa na dun sa amin, magtatrabaho ka. Buras ni mais. Abono. Whole day. Tapos, konti lang ang sweldo. Mas maganda dito sa trading post, ilang oras lang. Tsaka pag maraming karga, pwede kang magtrabaho sa ibang. Pag natapos na sa isa, may dagdag pang sweldo. O pag magaling ka nang mag-impake, pwede kang maghanap ng pag-impakehan mo pag wala ng karga, ganoon. Ganon dito. Meron pa yung iba, may nagtatrabaho sila hanggang hapon, kaya doble-doble din ang sweldo. Kasi ibang per dia sa hapon, iba din sa umaga. At ang per dia ngayon dito, 400. Diba mahal? Kaysa probinsya. Hindi ko nila lahat, ewan ko lang sa iba. Basta dun sa amin sa Ifugao, sa Aguinaldo ay wait lang. Oops, na-stop kasi napansin ko na doble pala itong video na ulit. Pero okay lang yan. First day kasi ni Shenshen mag-work kaya binidyohan ko siya. Balik tayo dun sa sinasabi ko kanina. Pag dun sa amin, isang araw ang trabaho pag magpupurdiya ka. Umaga hanggang hapon tapos maliit lang ang sweldo. Tapos ang init-init pa.
Kaya kung mas maganda dito magpurdiya sa trading post. Kung ayaw mag-aral, di wag pilitin. Siya na ang sumuko, hindi pwede rin, hindi pwedeng magtambay-tambay lang sa bahay. Kailangan magtrabaho pag hindi mag-aaral. So, ayan, yung wombok ay karga nila Ate Paz. Tapos yun, sa likod, karga namin patatas. Yan yung trinabaho ni Shenshen na first day niyang nag-practice. Tapos ngayon, tinanong ko siya kung anong pakiramdam, mas magandang mag-aral or mas magandang mag-impake. Pero ang sagot, maganda daw mag-impake. O di wow, sige. Mag-impake ka, magpurdiya ka, mag-practice ka para dyan ka na magpurdiya. Pero mabilis lang yan matutunan. Yung isang kapatid ko naman, tinuruan ng asawa ko. Pero yan, expert na siyang mag-impake ngayon ng patatas or repolyo. Kailangan malaman lahat. Kailangan lahat ng pag-impake ng repolyo, patatas, marunong. Para kung walang karga, pwede kang magpurdiya sa ibang disposer. So, yung binibidyohan ko sila sa taas. At nakita ako ni Arvin, tumatawa siya. May music kasi, may music sila. Kaya, nag-voice over tuloy ako. Imbis na hindi ko i-voice over para marinig yung mga tawa nila eh. May music naman sila eh, makaka-copyright naman tayo. Then, titingin-tingin sila sa taas kasi nakita nila akong nagbi-video. Kaya yan, yung pa-impake, madali lang yan, madaling trabaho. Kaya, yan, practice pa more. Yun lang guys, bye!